naging hapunan niya. Diyos alay! Lay, ayaw sa taong kanalay! Diyos ko! Yung ginawa ko is nag-live na lang para makita ng mga distributor. Alangan naman na pumunta ako sa HUD. Nagdadalawa kami kakainin. Nagkano siya ikapalaga? Naglaban namin mga resto yung tao kasi kalaban namin. Paano ba nakapasok sa kulungan ng buhaya ang lalaki? Plastic daw yung buhaya. Gusto niya yan. Mahilig din siya sa mga hayop kasi gusto niyang kaliliganin. Higit sa Siya yung local people mismo yung actively to participate in the planning and managing of the operation. kwento ng empleyado ng park na si Arlene, nasa kalagitnaan daw siya ng trabaho nang may nanghingi ng saklolo. Auntie, bilis-bilisan mo kasi yung tao, inatap ng buhaya. Tumakbo ako at tinignan ko yung tao doon. Dito na raw nang hina ang tuhod ni Arlene nung nakita niya ang lalaki sa loob ng kulungan ng buhaya. Ang buhaya, isang saltwater crocodile na pinangalanan nila Alay. Tinatansyang nasa 17 feet ang haba nito at nasa 300 kilos ang bigat. Gilak-ulat niya yung mukha ka. Agad, binukulay! Maluoy, kalay! Ang lalaki, itago natin sa pangalang Arthur. Hindi naman siya gumilaw. Walang ibo. Lord, maluoy mo. Maluoy ka. Sa pag-asang mapaamo si Alay, hinaplos-haplos daw ito ni Arthur. Pero Ayaw niya hawakan yung ulo. Kaya Ako'y binukulay. Jesus, Lord, ayaw sa taong kanalay. iniikot-ikot siya. ang kapatid ni Arthur na si Alberto nanlumo sa inabutang lagay ng kanyang kapatid. Wala na kong expect na akong friend na ko nagtawag sa kuha. Sana, your brother, kinain daw ng crocodile. Sapot ko rin po, ma'am. So, napunta sa buhaya. Wala ko yung may mo. O dyan akong sa mga una. Di pag-asal. Ang responde mga pulis, naging maingat ang bawat kilos. Nung tinawagan ko yung kasama ko, ang option niya is marilin niya. Yung buhaya. Agad! Pero nakaalangan ako, baka mas lalong maging wild. Hanggang sa may naisip silang paraan, tawagan at papuntahin ang caretaker ni Alay na si Tata. Kaya niyang pamuin yung buhaya kasi siya lang talaga ang makalapit doon. Katong time na kami sa mga balay na ay niabot dito ba nung nakasala si Alay. Dito rin kong lakaw, no? Habang hinihintay si Tata, ang anak ng si Joliver, sinubukan ng pakalmahin ang buhaya. Yan ang may ingon, kusilo na lang na. Maluoy, kaya kusulog na lang dito ko. Hindi magpataon lang si Papa. Try kong ngit. Nila naman na sa mga, kaya pila naman na katuwing bigap na kaya dito, wala namang yapon. Sa puntong ito, ang walang kalaban-labang si Arthur, walang ibang nagawa, kundi umiyaw na lang sa sakit. Magkakalahating oras na rin kasing sakmal-sakmal ng buhaya ang kanyang binti. Maya-maya pa, dumating na si Tata. Pag-abot din ako ito sa sulod. Maluoy yung tukano sa tao, hindi ko singgit yun. Tabang, kay di na daw siya mag-usap. Ikuha dahil ako ito ako ang mistake. Muna yung pag-train ako sa hagikat siya sa gamay. Wala ko biyaya ang stick. Gusto na ko siyang lino. Di ako hihingan ng mga tao. Paano usapan. Kaya kadagan na yung tao sa lahat din. Magpuila na yung yawas. Si Arthur, dali-daling lumabas ng kulungan. Nandun na sa tabi, tinulungan na ng mga rescuer. Pero bali ang tayo sa Bisulod, binabandage saka dinala doon sa hospital. Si Arthur, himalang nakaligtas. Nagbigay kami ng pain meds, antibiotics kasi very risky ang patient infection. Ang lalaki nagtamok ng sugat sa kanan niyang tuhod na sinlaki ng 2 kamao. Nagpapagaling siya ngayon sa Margo sa Tubig Regional Hospital sa Zamboanga del Sur dahil sa tinamong subluxation o partial displacement sa tuhod at tibial plateau fracture o bali sa itaas na bahagi ng binti. Gifted siya. Ang puso niya siya. May kamot naman. Gilak-ulat niya yung mukha ka. Agad, binukulay! plastic daw yung buhaya. Gusto niya sakyan. Wala ko na una plastic. Tinuod dito sa buhaya. Gusto na din ako nga katong buhaya gito. Last na ako nga kuan mama ang tibig. Katong ra gyud. Wala na
lain kasi. Yan kasi, ginusto mong magpakagat. Wala ay sila yung respect ba sa mga pamilya ko. Wala din sila kailangan sa kong igsoon kung anak ba nga ilang huli yun nila nga buwang daw. Ano ba yan? Pero si Arthur may inamin sa aming team. Siya dito, tuyo dito. Tubayag yun. Mahilig daw kasi siya talaga sa mga hayop. Kaya nung nakita niya si Alay, na-interest daw siyang hawakan ito. Dito pa kumagi sa katulong portahan bitaw ta pag-apply na ako sa niya. Di ko na apply gahi. Oto nga akong idea, diri na ako mulayat sa tunay payag dito. Wala di ko yung matawinaw itong natlog. Kay abi na ako sa butan. Hanggang nangyari na nga ang kanyang bangungot. Gilak-gilak niya yung mukha sa... Ako, binubulay! Sinakmal siya ng buhaya. Meron niyang anak sa kuha. Nabalik na niya. Nakita niyo na ako niya nagawas ng bukidyo. Ako, binubulay! Gibalik ko niya. Ay gidala na ko niya diri. Sinubukan niya raw pakalmahin ang buhaya. Pero Bata! Ako, binubulay! Di ako gilambat. Mga ikadua siguro ko niya tuyo. Nagisa ko na una to. Mamatay. Pag dito na di ko tama. Wala di ko may kay bayan. Dito na po kayo. Makita na ko yung mga tanganan na taksin ba. Ako nang ipot. Gilaban na. Di sa kilid. Ako, binubulay! Boto din. Subo na ko siya. Yung gibalik ko niya. Ay gidala na ko niya diri. ito na lang daw at dumating na si Tata. Gidala na ko niya sugod. Pero meron niyang anak. Wala pa. Sa kalay. Buwiin na. Dali na may ko nakatinutog. Anak-anak. Yang kiyang. Gayunman, iba ang kwento ng biktima sa mga sumuri sa kanyang doktor. Patient claim naman po na he was under the influence of alcohol. Shot ko, beer, kamay lang good. Dato ko sa manggroup. During my interview, there was no any deviation at the site level, but in that incident, the patient needs further site evaluation assessment. Lagi something. Okay, the way you talk to him, ang reaction na, late reaction na. Hindi na po sa kaya personal. Hindi yung normal na gawain yung may quiet, kumain talaga yan ng tao. Ba't pumasok ka pa dyan? Sa pangyayaring ito, meron bang dapat managot? Napatunayan nga na may pagkukulang sa kanilang management, kulang warning signs, kulang mabantay, they fail to adopt security measures, and posible sila maging civilly liable. Tulo din dito yung mami. Dira, bang sa stage, dira din yung pwede magtambay. Nagtuming nga nagtanaw na siya sa kampaya. Ay normal naman gud nga daghan man ang auto yung tagod. Gatong pagkahitabuan nga nana siya susunod, wala na may kapatay. With friends naman yung facility ni Alay. Check yan ng DEMR. Yung nangyari ngayon is very isolated case talaga. Sa ngayon, ano tayong magawa dyan ma'am? Create naman tayo ng problema dyan. Wala ramon po. Tinayuan yun. Kung ikaw may kasalanan kung bakit ka nagka-injury, then hindi ka entitled sa danyos o sa anumang pwede mo makuha. Si Park, meron silang internal rules or meron city ordinance na nag-penalize sa mga tao na kapag papasok o gagambalain ng mga wildlife, kagaya ng crocodile, mapatawan ng pena. Langga, ano yung sunod na kadya-langga? Kabalo mo di ka buhaya ng jagan? Before taking any legal action, kailangan po natin malaman kung ano po yung reason or i-assist po talaga yung mental condition niya para po fair naman po sa kanila ano po yung dapat natin gawin ma'am. Hindi na kumutulong ang buhay. Dahil sa nangyari, pansamantala munang ipinasara ang kulungan ni Alay. Issue po ng temporary closure ng DNR. Nag-suggest kami na lagyan lang talaga siya ng roof para hindi event meron makapasok doon or may ating umakyat, hindi talaga siya makadyang since 2018. Dito na lang sa tourism site namin para malagyan siya ng holding facility na maayos, safety din yun sa mga tao din sa community. Ang lakas ng isang tagpang ng crocodile, tumahantulan natin yan sa isang maliit na kotse na dumagan sa'yo. Ang isang crocodile kasi ay highly territorial na hayop. So yung kulungan ay inisip niya, teritoryo niya. So lahat ng makulong doon ay maaari niyang gawing pagkain. Lay, ayaw sa taong ka na, Lay! Pagka nagkagat siya ng crocodile, ang kailangan niya lang gawin hindi gumalaw para maiwasan yung pag-ikot ng crocodile. Ang soft spot ng buhaya ay yung kanyang bato, yun ang pwedeng butasan kung meron siyang dalang paraan na pangbutas. Or pwede niyang tusukin yung mata. Noong Miyerkules,